ang ating Panginoong Jesus sa atin. Amen? Sabi ni Lord, may lugar na ihinahanda siya para sa mga tao na umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Ang langit, mga kapatid, ay hindi katang-isip. Ang langit, mga kapatid, ay hindi imahinasyon, hindi imagination, hindi ito state of mind na tinatawag. Na kung positibo ka sa iyong isipan, ikaw ay nasa langit na. Kung ikaw naman ay negatibo mag-isip, ikaw ay namumuhay sa kadiliman o impyerno ng buhay mo. Ang langit ay totoong lugar na ipinangako ng Panginoon sa mga tao na naniniwala at nagtitiwala at nananampalataya at nananalig sa Kanya. Kaya, titingnan natin mga kapatid sa salita ng Panginoon, sa pangako ng Diyos, na ang langit ay totoong lugar na kung saan dapat pangarapin ng isang mananampalataya kay Kristo. Amen? Kung nandito ka sa loob ng church, hindi ka nangangarap na mapunta sa langit, nagsasayang ka lang ng oras mo. Kung umaattend ka sa mga gawain, umaattend ka sa simbahan, sa isang sekta, na hindi naniniwala na mayroong langit, ay nagsasayang ka lamang ng oras at panahon. Kaya tayo nagsisikap sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil naniniwala tayo na mayroong pupuntahan pagkatapos ng buhay na ito. At yun ang kailangan nating paghandaan, mga kapatid. Sa buhay natin ngayon na puno ng karamdaman, puno ng kahirapan, puno ng pagtitiis, puno ng kaguluhan, ng digmaan, ng alitan, ng galit, ng puot. Salamat na lamang at may langit na ipinangako ang Diyos para sa atin. Roman number 1, heaven is prepared. Heaven is a real place prepared by Jesus. Si Jesus mismo, sabi niya sa verse 2, I go to prepare a place for you. Pupunta ako at ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. Nagtataka ang mga tao, nasan si Jesus? Kung totoo si Jesus, nasan siya? Anong sagot natin? Nasa langit, ipinaghahanda kami ng matitirhan. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon, pagkatapos ng misyon niya, dito sa lupa, yung ministry niya, siya ay bumalik sa langit. Hindi lang upang maghari, hindi lang upang mag-direct ng lahat ng nangyayari sa ating buhay, kung hindi upang magtrabaho, upang gawan ng matitirhan ang mga taong nananampalataya at nananalig sa Kanya. Napakaswerte natin, mga kapatid, si Jesus mismo ang gumagawa ng tirahan mo. Upang ikaw ay may matirahan. Kaya nga alam natin yung mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin, na inspirasyon natin na tapat na naglingkod sa Panginoon hanggang sa kahuli-hulihang hininga nila. Alam natin na baka natapos na ang kanilang space, ang kanilang tahanan sa langit. Tayo, bakit tayo buhay? Baka ginagawa pa yung sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, ginagawa pa yung sa'yo. Siguro natapos na doon, kisame. Oh. At asahan mo kung ikaw ay maraming ginawa sa expansion ng kingdom ng Panginoon, mas maganda ang bahay mo. Hello? Alam niyo ba, mga kapatid, yung pinagsisikapan natin dito ay yung magiging status natin doon sa kaharian ng Panginoon. Hello? The more na masigasig ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, masigasig sa Panginoon, nagsiserve ng tapat sa Panginoon, nangangaral, humahayo para sa Diyos, nagsasakripisyo, the more na inaasahan niya na mas maganda ang tahanan niya. Yung isa naman na simple lang, petiks-petiks lang,
Siguro pagdating doon, simple lang din ang tahanan. Pero okay lang mga kapatid, ang importante, pare-pareho na sa langit. Amen? Ang mga mananampalataya ng Panginoon. Sabi ni Lord, ako mismo ang maghahanda. At pagkatapos kukunin ko kayo. At pagkatapos babalik ako. Heaven is a real place. Hindi lang ito idea. Hindi lang ito feelings, hindi lang ito symbol. Kung nananalig ka na totoo ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita, maniniwala ka rin na may langit na naghihintay para sa iyo. Kasi napakahirap sa tao kung hindi ka naniniwala na may langit. Ano mangyayari sa iyo pagkatapos ng buhay mo? Saan ka pupunta? Katulad nung ibang sinasabi na pag namatay ka na, pag natapos na ang buhay mo, mag-reincarnate ka, magiging ipis ka. Magiging butiki ka. Papayag ka ba doon? Magiging unggoy ka. Huwag mong tingnan yung katabi mo, hindi pa yan na-reincarnate. Ikaw naman. Yun ang paniniwala ng iba eh. Kaya ang buhay nila, hindi nila pinahahalagahan. Dahil pag namatay, wala namang pananagutan eh. Babalik ka lang ulit. Re-reincarnate, mabubuhay ka lang ulit sa ibang katauhan naman. Kaya yung iba, ang lakas ng loob na magkitilin ng kanilang buhay. Pagpalagay nila, malas ang buhay nila dito. Kasi umaasa sila na pag natapos ang buhay nila rito, baka ma-reincarnate sila at isilang na sila sa bilyonaryo na ng mga magulang. Hindi nga po ganun eh. Dahil ang buhay natin mga kapatid, isang beses lang binigay ng Diyos. Yung chance lang natin habang dito nabubuhay. Pag natapos na tayo, wala na tayong chance. Kaya ang tanong, ano ang ginagawa natin ngayon sa buhay na pinapahiram ng Diyos sa atin? Yan ang magandang itanong sa sarili. Once lang ako mabubuhay. Isang beses lang ako binibigyan ng pagkakataong mabuhay ng Panginoon. Ang tanong, anong ginagawa ko sa buhay na ipinapahiram ng Diyos sa akin? Magandang tanong yan. Dahil dyan, maiisip natin kung sinasayang ba natin. Winawaldas ba natin ang ating sarili, ang ating buhay sa mga bagay na walang katuturan. Pero kung alam mong may langit, alam mong may buhay, pagkatapos ng buhay sa lupa, ikaw mga kapatid ay magsisikap at magiging matatag sa iyong pananampalataya. Alam natin mga kapatid, ang Panginoong Jesus, hindi siya marunong magsinungaling. Hindi siya marunong magpaasa. Sabi mo sa iyong katabi, hindi siya nagpapaasa lang. Hindi siya katulad ng kaibigan mo na umutang sa iyo, na pinaasa na magbabayad sa iyo next week. Hanggang ngayon, 5 taon na. Sa katapusan, sabi. Brad, kailan mo ba sa katapusan? Yung pala sa katapusan ng mundo. Paasa lang. O kaya, yung jowa mo na paasa sa'yo. Pero si Jesus, mga kapatid, kung ano ang kanyang sinabi, totoo yon at gagawin niya yon. So naghahanda siya ng lugar para sa mga tapat na naglilingkod sa kanya. Para sa mga umaasa sa kanya. Sabi sa Revelation 21, ano ang lugar na yon? Yung kalsada doon, yung daanan doon, ay gawa sa ginto. Imaginin mo. Hello? Daanan doon, ginto, aapak-apakan mo lang. Revelation 21. Ano pa? Yung gate papasok doon ay gawa sa perlas. Pearl. Dito napakamahal ng mga yan. Kapiranggot lang, napakamahal, no? Yung ginto, napakamahal. Katiting lang, pag sinangla mo, mahal na ang bili. Precious gold, precious stone. Pero sa langit, mga kapatid, yung kalsada ginto. Yung gate ay gawa sa perlas. At sa langit, mga kapatid, hindi na naggagabi. Dito paggabi na, malungkot na tayo, tapos na araw. Pag birthday mo, paggabi na, alam mo, patapos na mamaya. Pero sa langit, mga kapatid, palaging umaga, palaging maliwanag. Bakit? Yung liwanag ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, ang laging nagliliwanag sa lugar na yon. Hindi ka na mapapagod, hindi ka na may stress. Hello? Hindi ka na mamumblema, hindi ka na mahihiya. Lahat ng kailangan mo nandoon sa langit.
Kaya kung malungkot ka dito sa mundo, kung dito sa mundo, palagay mo, hindi mo na-achieve yung pangarap mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Dahil sa langit, nandoon ang tunay na kasiyahan sa buhay mo. Dito sa lupa, mga kapatid, hindi tayo magiging kontento. Hindi magiging masaya. Masaya ang kasayahan dito, panandalian lang, mamaya wala na. Pero sa langit, mga kapatid, for eternity, magiging happy ka. Magiging masaya ka dahil kasama mo ang presence ni Lord. At sasabihin mo sa iyong sarili, ayaw mo nun, na na-achieve mo, na pagtagumpayan mo ang lahat. Na-achieve mo na ang great reward. Hallelujah. Parang nagkikita-kita doon pagdating, no? Naniniwala ako yung mga makakasama mo doon sa langit, mga kapatid. Kung sino din yung mga kasama mo rito. Ha? Kung sino yung mga kilala mo. Kayo din, no? Grupo din. At sasabihin mo, Brad, congrats, ang galing natin, ha? Teka, parang kulang, ha? Nasa si Brad, ano? Andun pa na late. Na late sa biyahe. O wag tayong papalate, mga kapatid. Heaven is a real place prepared by God. Number 2, heaven is where God dwells. Ang langit ay kung nasaan ang ating Diyos. Kung tatanungin mo, nasaan ang Diyos? Nasa langit. Of course, God is everywhere. Kahit nasaan ang Panginoon, kaya niyang maging present. Pero meron talagang lugar ang Panginoon kung saan namamalagi ang kanyang presensya. Doon siya nananahan. Yung presence ng Panginoon, sabi sa Revelations 21 verse 3, tingnan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Naninirahan siya kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at sila'y magiging Diyos. At siya ang magiging Diyos nila. May lugar na kung nasaan naroon ang Panginoon. At gusto ng Lord na makapiling ang mga tao roon. Makasama ang mga tao doon. Kaya nga ang ating Panginoon nangako na babalik ako, aayusin ko lang, gagawin ko lang ang mga tahanan nyo at pagkatapos, kukunin ko na kayo para makasama ko. Sa langit, makikita mo ang tunay na hitsura ng Panginoon. Tunay na mukha ni Jesus. Hallelujah. Hindi lang yung nakikita mo sa kalendaryo. Hindi yung nakikita mo sa tuwing Semana Santa. O kaya pag nanonood ka ng Netflix ng mga series na pinoportray si Jesus, yung totoong mukha niya, ang makikita mo, ang saya siguro nun. Sabi mo, Lord, bakit? Lord, bakit mo pinahintulutan nangyari to? Sa akin yun. Ha? Marami tayong katanungan sa buhay at sa salita ng Diyos na hindi natin alam ang sagot. Pero doon may chance ka nang itanong sa Panginoon ang sagot. Ako, pag inaaral ko ang Bible, ang dami ko pa rin katanungan, Lord, bakit? Panginoon, why? Sometimes binibigay niya yung sagot, sometimes hindi niya binibigay yung sagot. Marami akong tanong, curious ako sa mga bagay-bagay na nangyayari habang nagbabasa ako ng Biblia. At naisip ko, kailangan pagsikapan ko. At pag nasa langit na rin ako, matatanong ko na kay Lord yung tanong. Na Lord, bakit ito nangyari? Panginoon, bakit mo pinahintulutan? Lord, bakit mo ito pinagawa? Lord, why? Yun ang pagkakataon na makausap mo ang Panginoon. Makikita natin si Lord face to face. Ngayon, nararamdaman natin presence ni Lord. Pag nananalangin tayo, nararamdaman natin ang presensya niya. Pag nag-worship tayo, nararamdaman natin ang presensya niya. Masaya, masarap. Amen? Masarap umawit sa Panginoon. Masarap umiyak ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Pero mas masarap siguro kung makikita mo face to face ang Diyos. Hello? Hindi niyo ba na-imagine ang saya? Mas masaya na makakwentuhan ng Panginoon, na makasama ang Panginoon. At yun ang pinaka-best feeling na mararamdaman
ng isang believer pag nakita niya na at nakasama niya na ang Panginoon forever. Kaya mga kapatid, magsikap tayo. Huwag tayong ma-discourage sa ating paglilingkod. Kung mahirap ang buhay natin ngayon, dapat lalo tayong maging masigasig sa paglilingkod. Dapat mas lalo nating galingan sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung may mga problema ka sa lupa, lalong dapat umasa ka sa Panginoon sa mundong ito. The more na naghihirap ka sa mundong ito, the more na dapat mong isipin may naghahantay sa iyo, na kagalakan, na kasiyahan, na pag-asa sa kamay ng Panginoon. Kaya huwag kang ma-discourage. Hello? Sabi mo sa iyong kapatid, huwag kang ma-discourage. Tuloy lang. Hello? Tuloy lang. Dahil may pag-asa na naghihintay sa iyo. Ang Panginoon ay iginagawa ka ng matitirhan sa langit. Kaya kung ihinto ka sa iyong paglilingkod, ayaw mo na, ibibigay na ni Lord sa iba yung tirahan na para sa iyo sana. Ibibigay na ni Lord sa mga interesado. Kaya kailangan interesado ka. Gusto mo. At yan ang maging motivation mo. Marami tayong nakirinig dito sa mundo, mga motivational speaker daw eh. Motivational speaker. Pero pag pinakinggan mo naman, puro kayabangan ang mga sinasabi. Puro kahambugan. Kaya ang gawin nating motivation, ang salita ng Diyos. Si Jesus. Tsak, hindi tayo magsisisi mga kapatid. Pangatlo, heaven is free from suffering. Wala nang paghihirap. Hallelujah. Sino may gusto na wala ng paghihirap, mga kapatid? Sino may gusto na wala ng paghihirap? Gusto nating lahat yun. Hindi mo na kailangan gumising ng maaga. Hindi mo na kailangan magbabad sa mainit para lang maghanap buhay. Ha? Ng mga hirap na dinadanas natin dito, araw-araw na part ng ating buhay, sabi ng Word of God, wala nang problema doon sa langit. Kaya habang dito sa lupa, huwag tayong magtaka kung ba't may problema. Huwag tayong magtaka kung bakit may pagsubok. Upang matest ang ating faith. Pero darating ang panahon, mga kapatid, na wala na tayong iisipin pa kung hindi ang mag-enjoy na lang sa buhay. Hindi yung worldly enjoyment na tinatawag. Yung pagkaginawa mo ang salita niya, kapag ginawa mo ang utos niya na ikaw ay pumatay, ikaw ay magiging, sabi nga nila, ikaw ay magiging hero. Ha? Ikaw ay magiging diba yung mga nakikita natin, pinapasabog yung sarili kasi sabi nga daw ng Diyos, pasabugin mo yung sarili mo, patayin mo yung hindi mo kapares ng paniniwala. Tapos ang reward mo, bibigyan ka ng mga 72 na virgins. Yung reward last. Pero sa Panginoon, hindi last yung ibibigay niyang reward. Kung hindi, spiritual happiness. Kaya yung Diyos, hindi siya nagbibigay kailanman ng mga patungkol sa mga flesh. Patungkol sa pagnanasa ng laman. Hindi yun ang reward kung bakit mo ito kailangang gawin. Kung hindi si Lord ang pinapangako niya sa atin, kapayapaan, peace, joy, happiness, na walang kinalaman sa mga lastly o fleshly desire sa mundong ito. Wala nang suffering. Sabi ng Revelation 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, biro mo. Wala nang dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating bagay. Kaya yung buhay mo ngayon, lumilipas yan eh. Pag dumating na ang kaharian ng Panginoon, lahat ng bagay na pinaghirapan mo, lilipas. In other words, iiwan mo yan lahat.
Yung pinaghirapan mong kumpanya, yung negosyo na pinalago mo, yung edukasyon na napakahirap mong pinaghirapan mo, yung pera, yung kayamanan, yung promotion na yan, na hinahabol mo, lahat yan, iiwan mo din. Kaya wag guguho ang mundo mo pag hindi napunta sa iyo yung promotion. Pag nalugi ka sa ganito, wag guguho ang mundo mo. Pag nawala sa iyo yung ganitong property, yung ganyan, wag magguguho, maglulumpasay. Wag mong wakasan ang buhay mo. Dahil ang totoo, lilipas naman din yan. At pag dumating na ang kaharian ng Panginoon, wala nang lungkot, hallelujah, wala nang kamatayan, wala nang pagtangis. Lahat ng mga bagay lumipas na. Ano na lang ang natitira? Kagalakan. Kasama ang presensya ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, napakasarap isipin na may langit. Huwag kayong matakot na may langit. Sabi niyo, Pastor, wag naman ngayon. Gusto ko sa langit, pero maliit pa yung mga anak ko. Hallelujah. Pero mga kapatid, palagi nating paghandaan ang ating buhay. Hindi natin hawak ang ating buhay. Lahat ng bagay sa mundo temporary lang. Pero ang langit, mga kapatid, permanente. Hallelujah, praise the Lord. Perfect peace ang madadama natin. Pang-apat, heaven is our eternal home. Philippians 3 verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Kaya sabi ko, Filipino ka. Pero temporary lang yung Philippine citizenship mo. Dahil ang totoo, ikaw ay citizen sa heaven. Ha? Kaya, anumang affairs dito sa world, medyo attach mo yung sarili mo. Hello? Kaya, medyo detach. Huwag ka masyadong attach sa politics, sa mga kung ano-anong bagay. Huwag masyado. Konti lang siguro. Kasi alam mo, iiwan mo din naman to eh. Kaya wag mo nga awayin yung mister mo dahil lang magkaiba kayo ng politiko na sinusuportahan. Hello? Wag mo nga awayin yung misis mo dahil gusto niya si ganitong politiko, gusto niya si isa. O yung kapamilya mo na magkakatampuhan kayo. Hindi, mga kapatid, wag. Kasi dito sa bagay na yan, sa mundo temporary lang ang lahat. Ang mahalaga yung focus natin nandoon sa tunay na citizenship natin, nandoon sa langit. Kaya mga kapatid, huwag mong sayangin yung citizenship na binigay ng Panginoon. In other words, yung faith mo, yung salvation na binigay ng Panginoon sa iyo, palagi mong pangalagaan. Amen? Ingatan. Huwag kang matitinag, huwag kang ihinto, huwag kang susuko, huwag kang madi-discourage, huwag kang magtatampo. Hallelujah. Kung may alitan man, may hindi man pagkakaunawaan ng kapwa mo kapatid, huwag mong idadamay yung iyong relasyon sa Panginoon. Yung iyong pananampalataya, yung iyong paglilingkod. Kung may tampo ka man sa uhay leader mo, sa pastor mo, huwag mong idadamay yung relasyon mo sa Panginoon. Dahil yun ang citizenship mo. Yun yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Yun yung gate pass mo. Hallelujah. Sa langit. Kaya kung na-realize mo yan, hindi ka masyadong magpapakamatay ng investment dito sa lupa. Kasi temporary lang ang buhay natin dito. Temporary lang lahat. Parang pag nag-book ka ng hotel, magandang hotel, kahit gaano kaganda yung hotel, hindi mo yan bibila ng flat screen TV na 55-inch. Hello? Hindi ka bibili ng tsinelas na mamahalin para gamitin doon, maliban na lang kung kaya mong dalhin.
Pag nag-book ka ng hotel, hindi mo papapalitan ng kama na may napakalakang king size bed kasi hindi ka satisfied sa kama. Ano pa? Hindi mo yan bibilhan ng magandang mga kurtina. Kasi sayang, kasi pag nag-check out ka na, hindi mo naman uuwi. Parang ganun yung buhay natin. Huwag mong ubusin ng lahat dito sa mundo na pang dito lang. Kasi pag wala ka na, nag-check out ka na, hindi mo rin yan madadala. Hello? Siguro, mamamana ng mga anak mo, ng mga may iwan na mahal mo sa buhay pag wala ka na. Pero kahit sila man din, hindi rin nila yun madadala pag nag-check out na rin sila. Kaya ano yung lagi kong paalala sa mundong ito, sa buhay na ito, dapat balance o dapat mas lamang yung spiritual preparation mo sa buhay mo. Hindi mo alam kailan ka kukunin ni Lord, patuloy ka sa pagtrabaho, patuloy ka sa ginagawa mo, patuloy ka sa paghahanap buhay. Pero mas pinaghahandaan mo yung relasyon mo sa Panginoon. Dinedetach mo konti yung sarili mo sa mga affairs, na mga worldly affairs na wala namang kinalaman sa spiritual growth ng iyong paglilingkod, pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang buhay natin dito, para lang tayong biyahero na nag-check-in, pansamantala lang. Ha? Pansamantala lang. Ang buhay natin talaga doon sa langit, yun ang dapat nating paghandaan. Hallelujah. The world is temporary but heaven is permanent. Kaya yung pera, temporary lang yan. Oo, mahalaga ang pera. Sino ba namang magsasabing hindi? Pero ang pera nawawala ng halaga. Papel lang yan. Hindi lang dyan nakabase dapat ang buhay natin. Success, temporary lang yan. Pwedeng successful ka ngayon, pwedeng mamaya bumagsak ka na. Possessions, ari-arian, bahay, salapi, pera, trabaho. Lahat ng meron tayo, temporary lang yan, lumilipas lang yan, nawawala lang yan. Pero ang langit, mga kapatid, panghabang buhay. Walang katapusan for eternity. And fifth, there is one way to heaven. Isa lang talaga ang daanan papuntang langit, wala nang iba. Walang shortcut. Hindi pwede ang palakasan, hindi pwedeng mabili. Ang slot. Dito sa lupa, uso yung mabili. Hindi ako pipila dyan. Mamaya na, VIP ako eh. Ha? VIP ako, babayaran ko lang yan. Sa langit, walang halaga pera. Hindi tayo katulad ng mga dating kultura na pag may namatay, noon, binabaunan dito ng baryang ginto. Oh. Alam niyo yun dati? Mga Vikings, di ba? Ganon yung mga, eh. Bakit ba may ganyan? Ang daming barya, gold dito. Mga lahat, may sword pa na ginto. Bakit binabaon? Para may pambayad siya sa kabila. Ganon ang turo noon eh. Pag mayaman ka, may pangbayad ka para makatawid. Pag wala na, impyerno ka na, wala ka. Dukha ka eh. Mahirap ka eh. Akala ng mga tao may silbi pa yung pera, yung ginto, yung mga mahalagang bagay sa mundo, doon sa kabilang buhay. Pero anong sabi ng Biblia? Wala na yan. Isa lamang ang daan. Sino lamang ang daan? Sabi ni Jesus, I am the way. Si Jesus. Hindi ka maililigtas ng relihiyon. Although nakakatulong ang relihiyon para lumago ka sa iyong paglilingkod at sa iyong lakad sa Panginoon. Pero kung relihiyon, yung faithfulness mo nasa leader, nasa pangalan ng sekta, na sinabi pag umanib ka, hindi mo naman kailangan magbago. Gawin mo pa rin kung ano yung mga gusto mo, basta umanib ka lang. Pwede mo pa rin hititin lahat ng gusto mo hititin, pati tambutso. Lahat na. Higupin mo na lahat na gusto mo higupin. Basta magpa-member ka lang, pwede na. Hindi. Kahit wala kang tunay na relasyon kay Kristo, o ang tinuturo sa iyo yung Kristong tao lang, na mahina.
Hindi nila sineselebrate si Christ. Pero yung founder nila, lagi nilang sineselebrate. Baliktad ata. Hello? Hindi ka nag-enjoy, nagsasaya na maalala mo si Jesus. Pero yung birthday ng founder nyo, kahit patay na, celebrate kayo. Parang baliktad. Kasi sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the light. Sabi niya, life. Sabi ni Lord, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sabi ng mundo, pag maging relihiyoso ka lang, pwede na. Maging mabuti ka lang sa kapwa mo, okay na yon. Hindi. Kahit gawin mo ang mga bagay na yan, pero kung walang Jesucristo sa buhay mo, walang Jesus na nagkokontrol ng buhay mo, wala kang gate pass, wala kang ticket, hello? Wala kang slot, walang bahay na ginagawa si Jesus sa iyo sa langit, wala pa ring kwenta ang pinaghirapan mo. Sabi ni Lord, no one comes to the Father except through me. Si Jesus ang salvation. Siya ang kaligtasan natin, mga kapatid. Siya ang pag-asa natin. Hindi ang relihiyon, hindi ang gobyerno, hindi ang presidente, hindi ang leader, hindi ang pastor, hindi ang sinuman, kung hindi tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang na namatay. Hallelujah! Para sa kasalanan mo. Siya lang. Kaya di baling hindi kayo maging loyal sa mga pastor nyo. Di baling hindi kayo maging loyal sa mga spiritual advisor nyo or mentor nyo. Maging loyal lang kayo sa Panginoon. Kaya hindi ako tumitingin sa tao eh. Hindi ko sinasabi itong taong to loyal to sa akin. Itong taong to may sinasabi to against sa akin. Hindi. Maging loyal ka lang kay Jesus, okay na para sa akin. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung ibang tao, big deal sa kanila, loyal to, dapat loyal sa'yo, loyal. Maganda rin naman may loyalty ka sa church, may loyalty ka sa BACMI. Pero ang totoo, dapat ang loyalty mo na kay Jesus. Kasi pag na kay Jesus ang loyalty mo, hindi ka matitinag. Hindi ka masisiraan ng loob. Hindi ka madi-discourage. Pag yung mga leader, doon nabigo, nadapa, hindi natin masabi. Nag-fail, hindi mo masabi dahil tao lang din sila. Pero dahil yung loyalty mo na kay Jesus, hindi ka matitinag. Alam mo na si Jesus ang ating head. Hindi yung Pope. Hindi tao. Sino yung head ng faith? Si Jesus. Kaya kung meron mang tumatayo na para bagang siya yung nagkokontrol ng lahat, ako ang representative na para bang napapalitan na si Jesus. Sa kanya na nagiging loyal ang mga tao, halos sambahin na siya na sinasamba. Na isasantabi na si Kristo, walang kwentang pananampalataya yon. Kaya nga sa BACMI, walang head tayo na talaga na tao. Dahil alam natin yung head talaga natin si Jesus Christ. Merong head yung organization natin, of course, dahil kailangan yon. Pero tinuturo natin lagi sa mga tao, sa mga mananampalataya, na ang head ng BACMI, si Jesus Christ, walang iba. Umulan man, bumagyo man, anumang challenges ang mangyari, ma-shake man, ang gawain na ito, hindi matitinag. Bakit? Dahil si Jesus Christ ang nagtatag ng foundation na ito, hindi tao. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At yun ang tama. Sabi niya, there's no other way. Walang ibang daan. Si Jesus lang. Kaya kung hindi mo pakilala si Jesus, huwag mo nang tagalan. Kung gusto mo magkaroon ng gate pass, kung gusto mo magkaroon ng slot sa langit, sino ang kailangan mong puntahan? Ang ating Panginoon Jesus. Narito ang BACMI to guide. Word of God. Para ituro sa iyo basic learnings sa faith. Pero ang totoo, si Jesus talaga ang magpapalago ng iyong pananampalataya. Sabi ng Acts 4 verse 12,
Sa Kanya lamang, meaning kay Jesus, sa Kanya lamang kay Jesus, matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kay Jesus lang. Hindi kay Mary. Although, ang laki na respeto natin kay Mary. Pero hindi mo dapat ilagay ang faith mo kay Mary. O kahit sinong saint, apostles pa. Hindi ka dapat magdasal sa mga pangalan na yan. Dahil sabi ng Bible, only Jesus. Si Jesus lamang ang may kakayahan upang iligtas ka. Kaya kung mananalangin ka, diretso ka kay Jesus. Hindi ka ang gulo, ang hirap, no? Pagka may sakit kang ganito, kay Saint ano ka? Pag medyo yung alipunga problema mo, kay Saint ano ka? Ano daw, ano tawag dyan, mga kapatid? Siya ang, ano yun? Hindi. Siya ang, parang katulad ngayon, pagka, di ba yung nagagalit ngayon mga tao, baka maging Saint Kian daw. Sino ba yun? Yung natokhang. Di ba, mga ganun-ganon. Kasi yun, patron. Tama ba yun? Tama ba yung term ko? Patron ng isang specific, pag mahilig ka sa sports, sa kanya ka manalangin. Pagka gusto mong hindi kayo magkaroon ng anak, gusto mong magkaroon kayo ng anak, couple kayo, dun sa patron na yan, siya ang nagbibigay. Hindi ba pwedeng sa isa na lang, kay Jesus na lang? Bakit kailangan pa doon, sa ganito, kailangan dumaan ka, sa ganito. Ang turo lamang ng Biblia, kanino lamang matatagpuan ang kaligtasan? Kay Jesucristo lamang. Sabi ni Lord, I am the way. Wala nang ibang paraan, wala nang ibang pasikot-sikot, wala nang shortcut, kung hindi si Jesus Christ lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. So sa Kanya ka lang manalangin. Kailangan mo yung ganito, hindi dun kay patron, kay Jesus. Kailangan mo ng kaligtasan kay Jesus. Kailangan mo ng protection kay Jesus. Kailangan mo ng blessings kay Jesus. Because sabi ni Lord, sabi ni Jesus, all authority has given unto me, sabi niya. Lahat ng authority sa langit, sa heaven, sa earth, under the earth, is under the control ng ating Panginoong Jesucristo. Kay Jesus lamang matatagpuan. And lastly, Jesus is coming back. Sabi niya, babalik ako. John 14, verse 3. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo. Hallelujah. Upang kayo'y makapiling ko. Kung saan ako naroon, sabi niya, promise niya, babalik ako. Sabi mo sa iyong katabi, babalik si Jesus. Kaya ang tanong mga kapatid, are you ready for heaven? Pastor, wag muna. Bata pa ako, okay lang, pwede naman tayo humirit, Lord, wag muna. Wag niyo muna ako kunin, Lord, may gagawin pa ako eh. Lalo na kung ang pangako mo sa Panginoon, Lord, mag-i-evangelism pa ako. Aba, maganda yan, no? Evangelism. Lord, magsusupport pa ako sa ministry mo. Aba, sabi niyo, sige, susupport ka. Pero pag nakita ni Lord, useless na to Tapos papakloy-pakloy pa, baka matuluyan na lalo, kunin ko na nga. Aba. Kunin ko na to, baka mamaya parang gumaganon pa, lumilihis pa eh. Kunin ko na to bago mahulihan lahat, bago matuluyan. Pero kung purpose mo, Lord, I want to serve you more. Pwede humirit sa Panginoon siguro. O sabi nga, kung hindi mo pa oras, hindi mo pa oras. Ang hindi lang natin pwedeng tawaran, pag bumalik na ang Panginoon. Hello? Pag bumalik na si Lord, hindi mo na mapipigilan yon. At sabi ni Lord, I will come back again. Pag naipaghanda ko na kayo, isasama ko na kayo, kukunin ko na kayo. That's His promise. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, may bahay na naghihintay sa'yo. Dito sa mundo, kahit nangungupahan ka lang, doon sa langit may sarili kang lupa. Hindi ka natatakot na baka palayasin ka. Hindi ka natatakot na baka ma-demolish ka. Hindi ka matatakot na baka agawin sa'yo. Madaming mga nangaagaw ng lupa dito sa mundo Bahay di ba? Hindi naman sila may-ari.
Sila lang nakapagpagawa ng papeles, kaya sila na may-ari. Pero doon sa langit yung bahay mo, kay iyo talaga yon. Hindi makukuha ni numan. Kaya mga kapatid, maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Are you ready for heaven? Ready or not, Jesus will coming soon. Jesus is coming. Maging handa tayo mga kapatid sa ating paglilingkod. Maging ready tayo. So kung hindi ka pa believer, paano mo i-ready ang sarili mo? Anong kailangan mong gawin? Kailangan i-recognize mo na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng kaligtasan. Sabi na Romans 23, lahat ng taong isinilang sa mundo ay makasalanan. Walang exempted. Lahat tayo tinuturing ng Word of God na makasalanan. At totoo nga na tayo ay makasalanan. Sabi ng Romans 6:23, at ano ang kabayaran ng kasalanan? Death. Hindi lang death na physical death, pero ang mas nakakapangamba, yung spiritual death. Yung habang buhay na pagkahiwalay mo sa Panginoon. Kaya naman, anong ginawa? Kaya ipinadala ng Ama si Jesus Christ upang magkaroon tayo ng pag-asa. Si Jesus ay namatay para sa iyo. Tayo dapat yung ipapako sa krus, pero anong ginawa ng Panginoon? Inako niya yung kasalanan natin. At siya ang namatay para sa atin. So ano ang kailangan na lang natin gawin ngayon? Manampalataya kay Jesus. Tanggapin na tayo ay makasalanan, na kung wala siya, tiyak na mapapahamak ang buhay natin. At manampalataya sa natapos niya na misyon doon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, tandaan niyo to, walang hindi tinapos ang Panginoon sa mundo. Lahat ng kailangan niyang gawin, tinapos niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang natitira na lang ngayon ay ikaw, ang magdesisyon. Kung ikaw ba ay mananampalataya sa Kanya at tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Tama na yung buhay sa kasalanan. Tama na, napagsawaan na natin yun eh. Tama na yung buhay na magulo at parang walang direksyon. Nagsawa ka na doon. Tama na yun. Sapat na yung panahon at oras na yun. Ito na ang panahon na ayusin mo ang buhay mo sa Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya na, kung tinanggap mo na si Kristo, magpatuloy ka na. Huwag ka na mag-doubt pa. Huwag ka na magduda. Dahil sabi ni Jesus, I am the way. No one comes to the Father except through me. Nasa sa buhay mo na si Jesus. Panghawakan mo na ang kaligtasan. Huwag ka nang matinag. Buhay temporary lamang yan. Ano mang ialok sa'yo ng sanlibutan, kapatid, huwag mo ipagpapalit yung pananampalataya mo kay Kristo. Kasi lahat ng kayang ialok ng sanlibutan para sa'yo, lahat yan temporary lang. Pero yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, yun ay panghabang buhay for eternity, habang panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Hiniling kong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the name of the living God. Kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesus, gusto mo siyang tanggapin ngayon, sumunod ka sa panalangin ko. Huwag mong pansinin, mga kapatid, kaibigan, yung katabi mo. Ang siguraduhin mo yung buhay mo ngayon sa Panginoon. Gusto kong i-lead kayo sa prayer. You're willing sa heart mo, maging taos-puso yung panalangin mo. Kung hindi ka sure na pag namatay ka bukas ang ka mapupunta, ngayon ang pagkakataon mo na makasigurado. Kung ikaw ay na-backslide na, kung ikaw ay nakalimot sa Panginoon, gusto mong i-recommit yung buhay mo sa Panginoon sa oras na ito, sumabay ka rin sa panalangin na ito. Hallelujah. Sabi mo sa iyong panalangin, Ama na nasa langit, salamat sa kabutihan mo. Salamat na ipinadala mo si Jesus upang mamatay para sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Lord, baguhin mo ang aking buhay. Maging hari ka ng aking buhay. At tinatanggap ko ang kaligtasan
na inaalok mo. Mula sa araw na ito, ikaw ang aking magiging Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay at tulungan mo ako maging matatag hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, kung nanalangin ka, congrats, tinanggap mo ang kaligtasan, ngunit kailangan pa na lumago ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Open yung back me para tulungan kang i-guide. Kung malayo ka naman dito, kapatid, maghanap ka sa lugar mo na malapit na Bible-based church. Yung simbahan na Bible-based na nasa Biblia ang tinuturo upang matulungan ka na lumago sa iyong paglilingkod. Hallelujah. Ama naming banal, maraming salamat po. Sa oras na ito, tinataas ka namin, Lord. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay nangako sa amin, na ikaw ay babalik sa lalong madaling panahon. Sabi mo, Lord, pag natapos mo na ang lahat ng ginagawa mo, pag naigawa mo na kami ng matitirhan, ng matutuluyan, Lord, babalik ka na at kukunin mo ang lahat ng mga tapat na naghihintay sa iyo. Lord, patuloy kaming naghihintay sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-asa na bigay mo. Na dito sa mundo na to, Panginoon, na kahit magulo, kahit mahirap, meron kaming pag-asa, Panginoon. Pangako mo na ikaw ay naghahantay sa amin, Lord. Hallelujah. At ikaw, Panginoon, ay hinihintay namin, O Diyos, ang iyong muling pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa pag-asa. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo, Lord. Sa kaligtasan, salamat sa sacrifice mo. Ikaw ay namatay sa krus para sa amin, Panginoon. Ikaw ang umako ng lahat ng punishment. Ikaw ang umako ng lahat ng paghihirap na dapat sana kami, Lord, na dapat kami ay magdusa sa impyerno, sa kadiliman. Ngunit, Lord, hinango mo ang buhay namin. Salamat, O Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na palaging ang focus namin, Lord, ay doon sa eternal life namin. Salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Sa iyo lamang ang lahat ng karangalan. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng kadakilaan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.